Umakyat na sa 12 ang nasawi dahil sa hagupit ng mga nagdaang bagyo na sinabayan pa ng mapaminsalang habagat. Matinding pagbaha at kabi-kabilang pagguho ng lupa ang naitala. Nagpatawag ng pulong si Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang ahensya para sa pagtugon sa mga nasalanta. Sa ngayon po, patuloy pa rin nagpapaulan ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon. At para sa detalye, may express report si News 5 weather frontliner Alvin Pura. Alvin, ano ba, malakas na ulan pa ba ang ibabagsak nitong habagat? Anong expected natin sa mga susunod na oras at hanggang bukas? Yes, Ruth, bagamat umaatras ng bahagya yung ating habagat, patuloy pa rin po itong nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa katunayan, ayon sa pinakahuling rainfall advisory ng Pag-asa, posible pa rin yung ating mga 100 to 200 o heavy to at times intense rains sa mga areas ng Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Samantalang posible naman yung ating mga 50 to 100 millimeters na pagulan o yung ating mga katamtaman at kuminsan malalakas na pagulan sa mga areas nga dito sa Metro Manila, Ilocos Sur, kasama dyan ang La Union at Pangasinan, Abra, Ilocos Norte, Tarlac, kasama po dyan ang Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas at Oriental Mindoro. Ang natitirang bahagi ng Mimaropa, Calabarzon at ang natitirang bahagi ng Central Luzon, posible rin yung ating mga kalat-kalat na pagulan at mga thunderstorms. Kaya kailangan pa rin po natin mag-ingat, mga kapatid. Ruth? Pero Alvin, hindi na yan kasing lakas nitong naranasan natin, nitong mga nagdaang araw. At saka yung isa pa gusto kong malaman, ito pa rin ba ay matatawag na enhanced habagat? Yes, Ruth, yung ating pinakamalakas o yung peak nitong habagat natin, itong habagat episode natin ay nung nakaraang Friday, Saturday at Sunday dahil pinapalakas yan ng bagyong may international name na Dolphin na kumikilos dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Pero dahil nga naglandfall na kagabi dito sa may southeastern China, itong bagyong Dolphin, nakikita natin yan ng paghina pa at ang pag-atras. Yan po yung ating nagpapalakas sa ating habagat. Dahil nga naglandfall na yan, nababawasan na yung epekto ng ating habagat o southwest monsoon, lalong-lalo na sa mga susunod na araw. So unti-unting hihina yung ating habagat. Sa ngayon, nakaka-apekto pa rin yan sa ating bansa dahil pinapalakas naman yan ng bagyong may international name na Pelo. Pero ito naman ay hindi natin inaasahang pumasok pa sa ating area of responsibility. At lalayo yan sa ating bansa. At kahit hinihilan yan yung ating habagat, dahil nga may kalayuan yan at patras na din, at palayo na rin, ay makakaasa nga tayo ng pahinapang habagat sa mga susunod na araw. Makakaasa na rin ba tayo ng araw? Maraming gusto nang maglaba at magsampay, pati sa ibang bahagi ng bansa. Ano ba ang magiging lagay ng panahon? Tama ka dyan, Ruth. Mababawasan yung ating mga pagulan pero mananatiling aktibo yung ating habagat o southwest monsoon sa mga susunod na araw. Mostly yung ating concentration na lamang ng mas madalas at mas malalakas na pagulan ay nandito na lamang sa areas ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ang natitirang bahagi ng Central Luzon at ang Metro Manila, magiging maulap na lang po yung ating panahon. Minsan, o mas madalas na pong sisilip yung ating araw, pero meron pa rin tayong mga posibleng thunderstorms. Kadalasan yan tuwing hapon at gabi. Ruth? Alvin, ngayong Agosto, nakaano na ba to? 2 bagyo na ba ito? So ilan pa ang ating inaasahan? Parang pag ganitong buwan, parang marami ata ang pumapasok sa PAR. Ruth, tama ka dyan. Panahon tayo ng bagyuhan o bagyo season tayo ngayon. At ayon sa Pag-asa, meron tayong 2 hanggang 3 or 2 hanggang 4 na bagyong inaasahang posibleng mabuo or pumasok sa loob ng ating area of responsibility ngayong buwan ng Agosto. Pero may kabilisan yung 2 bagyong magkasunod. Itong ang bagyong Luis at Maymay. So mga possible pa yan, 2 or hanggang 3 na bagyo pa ang ating aasahan ngayong Agosto. Ruth? Yan po ang Express Report ni News 5 Weather Frontliner Alvin Pura. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.